Mile High Property sa Camp John Hay, ipinasara. Mga empleyado nawalan ng trabaho. Mga business establishment sa Mile High Property ng Camp John Hay ipinasara ng bagong management ng camp. Nanganganib ngayon ang mga empleyadong nawalan ng trabaho dito. Naaalala niyo ba yung mga establishment sa loob ng Camp John Hay? Lalo na yung iconic American cuisine restaurant na Mile High Grill at iba pang bilihan na dinadayo sa camp. Guess what? May hindi na naman magandang nangyari doon. Tungkol to sa Mile High Group. Sila ang nagpapatakbo ng sikat na Mile High Center at ang management ng Camp John Hay o JHMC. Noong November, bigla na lang ipinasara ng JHMC ang mga outlets ng Mile High. Nagpadana sila ng cease and desist order. Ibig sabihin, bawal na silang mag-operate. Ang nakakagalit dito, sabi ng Mile High, wala man lang pasabi, walang warning. Imagine nyo, negosyante ka, tapos isang araw, gigising ka na lang, nasarado na ang tindahan mo at bawal ka na pumasok. Sounds familiar? Parang BCDA lang ang galawan. Minatansik ang CJH DevCo at dinamay pa ang mga homeowners nang walang pasabi kahit na may 50 years kontrata pa. Kung sa bagay, magtataka pa ba tayo yung JHMC under naman yan ng BCDA eh? Ano to? Isa lang ba ang goal ng BCDA at JHMC? Na magpatalsik ng illegal? Hindi lang yan. Dito, medyo nagiging interesting ang kwento. Usually kasi, kapag may utang o violation ng isang business, may proseso yan. Dapat patadalhan ka muna ng sulat o final demand letter. Sasabihin sa'yo, uy, bayaran mo na ito. Kung hindi, ipapasara ka namin. Pero sa kaso ng Mile High, baliktad ang nangyari. Ipinasara muna sila noong November. Alam nyo kung kailan dumating yung demand letter? Ilang weeks after na silang ipasara. Parang pinarusahan ka muna bago sabihin kung ano yung kailangan mong ayusin eh. Ang masakit pa dyan, yung nalaman ng Mile High na billing o bayarin ang issue, gumawa agad sila ng paraan. Sabi ng may-ari, sige, babayaran na namin lahat. Kahit may mga charges doon na hindi sila agree o dinidispute pa nila, willing silang bayaran ng buo para lang makapag-operate ulit. Nagdala sila ng manager's check. Pera na yon, ready na ibayad. Pero anong nangyari? Hindi tinanggap ng JHMC. Hindi kinuha ang bayad dahil daw sa internal requirements. So anong resulta nito? Sarado pa rin ang Mile High? Ngayon, nananawagan na ang Mile High Group sa Malacanang para ma-review kung tama ba ang proseso na ginawa ng JHMC sa kanila. Kasi kung iisipin, handa naman silang magbayad at sumunod. Pero parang hindi sila binigyan ng chance. Grabing perwisyo ang dinudulot ninyo eh, no? Una, BCDA, layo naman JHMC. Kawawa naman na tao sa Baguio, sa Camp John Hay. Patagdag ng patagdag ang nabibiktima ninyo